SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Girly. Hi Ma'am. Sabi niya, "Good morning po Ma'am. Voluntary member po. This July 15, nag 60 years old na. Sabi po sa SSS, ang filing ko daw po ng aking pensyon ay sa August 1 pa po. Totoo po ba yun? Kasi voluntary po naghulog pa ng para this month of July 2026. Kaya ang filing ko daw po, August 1. Pakiliwanag po kung totoo. Kaya atensyon sa ating mga SSS members, mapa-voluntary, employed, OFWs, self-employed, kasambahay. Kapag gusto niyo po talaga na maging pensyonado na kayo ni SSS at 60 years old, kung gusto niyo ang date of retirement niyo ay yung 60th birthday niyo, no? 60 years old. Ito po ang gagawin niyo. For voluntary member, you have to make sure po na dapat bago kayo mag 60 years old, nabuo niyo na po ang minimum requirements na 120 months contributions. At dapat wala na kayong hulog nito, wala na kayong contributions nito. Para ang iyong date of retirement po ay ang iyong 60 years old. Pag nag-60 ka na, mag-file ka na agad ng retirement sa SSS. Dahil kung katulad po sa nag-comment kay Ma'am Girly, no? Actually tama yung sinabi po sa inyo ng SSS, Ma'am. Si Ma'am ay nag 60 years old siya ng July 2026. Kaso, yung July na yan, naghulog pa siya dyan. Meron pa siyang contributions na ginawa for the month of July 2026. Kaya pinag-apply siya ngayon ni SSS ng kanyang retirement sa August pa. Tama po. Dahil dapat po, yung month mo, yung birth month mo na 60 years old ka, wala ka na dapat ginawang contributions pa dyan. Dahil yung hinulog mo po ng July, kasama pa yung sa computation ng iyong pension po. Kaya ang date of retirement mo, hindi ang birthday mo, kundi sa August pa. Nagigets po, voluntary member? Ngayon po, pagdating po sa employed. For employed members, you also have to make sure na bago kayo mag 60 years old, nakabuo ka na rin ng hindi bababa sa 120 months na contribution sa SSS. At dapat po employed members, bago ang iyong birth month, resign ka na nun or retired ka na nun sa company para wala na pong contributions na mangyayari sa birth month mo. Halimbawa po, sa August 2026 ka mag 60 years old, tapos gusto mo, pag 60 years old ka na, gusto mong maging pensyonado ka na rin ni SSS. So dapat po, bago mag August 1, retired ka na sa company guys. Resign ka na sa company. Para po yung month of August mo, yung birth month mo ng August, wala na pong mangyayaring contributions pa niyan si company mo kay SSS. Para po ang iyong magiging date of retirement sa SSS ay yung 60 years old mo mismo. Nagets po employed members, hindi po pwede yung gusto mo nang maging pensyonado ni SSS as 60 years old pero ayaw mo pang huminto ng trabaho ha. So, hindi pwede yun kasi kakaltasan ka pa rin employer mo ng contributions. Dahil yung 60 years old to 64 years old, optional retirement pa lang yan. Kung gusto mo na talagang maging pensyonado at the age of 60 to 64 years old, dapat stop ka na rin yan sa work mo. Okay? Ngayon, kung ayaw mo pang mag-resign yan, gusto mo sa 65 years old ka na mag-resign, then hindi ka pa pwedeng mag-apply ng retirement kay SSS. Doon ka na sa iyong compulsory retirement, 65 years old. So yun, kahit may trabaho ka man or wala, walang problema yun. Basta yung 60 to 64 years old guys, dapat wala kang contributions niyan na gagawin. Okay? Ngayon, number 3 naman, for self-employed. Kapag ikaw self-employed member at gusto mo rin maging pensyonado na ni SSS at 60 years old, you also have to make sure na bago ka mag 60 years old ay nakabuo ka na rin ng hindi bababa sa 120 months na contribution sa SSS. At kung ano man po ang dineclare mo dati kay SSS na work mo no bilang self-employed, kaya ka nag-self-employed sa SSS, dapat stop na rin yun. Halimbawa po, nung nag-apply ka kay SSS ng self-employed, tapos tinanong ka, anong pong work mo, sir? Kasi yung self-employed, yun yung may mga earnings sila guys na regular earnings, pero wala silang employer. Kumbaga, boss nila yung sarili nila, no?
So, kapag dineclare mo na self-employed ka, di ba tatanungin ka doon anong work mo? Halimbawa, sabihin mo, ano po ako ngayon? Tricycle driver po ako. So, alam ko may prangkisa yun na parang pinipresent kayo kay SSS eh. So, kapag nag-file kayo, nang nasa optional retirement pa lang kayo guys, 60 years old, hanapan din kayo ng SSS ng proof no na stop na. Kumbaga hindi na kayo nagtatrabaho. Yes, si self-employed kasi iba yan sila sa mga voluntary guys eh. Si self-employed, meron yan sila talagang kumbaga ito yung mga ito yung mga member na meron silang sariling negosyo, wala silang employer. Kaya meron pa rin silang bracket doon sa SSS contributions. Kung magkano yung earnings nila monthly, so meron silang sinusunod na contributions nila buwan-buwan. Unlike kay voluntary member na wala eh. Si voluntary member pwedeng hulog ng minimum contributions, pwedeng medyo taasan konti, pwedeng bumaba ulit sa pinaka-minimum dahil nga si voluntary member wala silang pagdating kay SSS walang naka-declare sa kanila na meron silang regular na earnings unlike kay self-employed. Clear po ba? Kaya meron po ditong self-employed member na nung nag-60 years old siya, nag-apply siya ng retirement kay SSS. Ngayon hinanapan siya ng SSS ng kanyang proof of doon sa na nag-stop na yung pinagkakataan niya. So, hinanapan siya nun guys. So, kailangan yung i-present yun. Kapag nasa optional retirement pa kayo ha, 60 to 64. Pero kapag nasa compulsory retirement na kayo, 65 years old, no need for that. Okay, and then number 4, ang ating mga OFW member. So, same din po. You have to make sure na meron na kayong hindi bababa sa 120 months na contributions bago kayo mag 60 years old at dapat wala na rin kayong ginagawang contributions on your birth month. And dapat stop working na rin kayo nun guys. So pag-file nyo sa inyong SSS online account, may mga hingiin din sa inyong proof doon. Halimbawa, yung sa passport nyo, so makikita naman doon kung bumalik na kayo ng Pilipinas, no? I-send nyo rin yan, i-upload nyo yung documents na sa inyong SSS online account. Okay, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.